sa ating pag-aaral po ng salita ng Diyos. Ang atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos ay matatagpuan po natin sa John chapter 1. Kung meron po kayong mga Biblia dyan, ay ituon nyo po yun doon sa John chapter 1. Hindi na po natin babasahin po ang buong text po natin, John chapter 1, verse 35 to 51. Ang pamagat po ng atin pong pag-aaral ngayon pong gabi, ang mensahe ng Diyos ngayon pong gabi, ay pinagmagatan pong a commitment to grow. Life together, a commitment to grow. Tayo po ay nag-open up po ng isang serye ng mga sermon na umiikot at sumesentro sa buhay ng mga mananampalataya ng sama-sama. At marami na ho tayong napag-aralan at napagsalusaluhan. At isa po doon sa buhay ng Panginoon o buhay Kristiyano, kapag po tayo nagkasama-sama o ang buhay na pinagsasama-sama ng Diyos ay ang buhay na may kagustuhan, na mayroong desire, na may pagnanasa, mayroong kanga nila ay pagtatalaga na siya ay lumago. Ang lahat po ng anak ng Diyos, tayo po ay pinagsasama-sama niya, at ang buhay natin ay pinagsama-sama niya dito sa church, sa ating life group, para po italaga natin ang ating mga sarili upang tayo ay lumago. Meron itong isang picture po dito, hindi ko lang alam kung sino to eh. Yan. Gusto ko po sana yung sa amin, ang kaso ay tapos na po kasi, kaya next year na lang. Artista po ba yan? Yan po ay isang kasal. Ang kasal po ay isang larawan na kung saan ikaw ay nagko-commit sa isang bagay at ikaw ay lalago doon. Napakaganda po ng pag-aasawa, amen po ba? Isang babae at ang isang lalaki ay pinag-isa, and till death do us part, in sickness and in health. Napakasarap pong pangako, ano po? Alala ko rin po yung aming pong kasal noon, nung ako po ay inaya po ni Ate Rosel na magpakasal. Hindi po ako nakatanggi dahil siyempre mahirap pong may baril. Joke lang. Yun pong pag pumapayag po ang isang tao, katulad namin ni Ate Rosel, nila Pastor, nila Jack, at ni Kuya Danik, at lahat po ng mga mag-asawa dito, pag nung kinasal ka, ay ikaw ay tinatalaga mong iyong sarili doon pa sa tinatawag nating next level. Di ba? Kapag mag-boyfriend, girlfriend pa lang kayo, mag-nobya at nobyo pa lang kayo, ganyan. And then magtatanong, usually, ang madalas magtanong yan, yung babae. Ano ba ang plano? Nasaan na ba tayo? Ganyan po yan eh. Kami naman mga lalaki, basta ako bahala. Enjoy lang natin to. Pag nakaipon na tayo, etc., etc. And then, darating po sila sa panahon na kung saan, hindi ko po alam, 1 taon, 2 taon, 3 taon, depende sa inyo, na sila ay pupunta doon sa tinatawag na next level. Ibig sabihin, nagmamature sila. Napakaganda rin po nung patotoo po ng ating pong kapatid na Alexa kanina. Di ba? Nakagraduate na siya. Meaning, as a student, nagmamature siya. Nag-grow siya. Tayo rin po mga kapatid, sa biyaya po ng Panginoon, ang kalooban po ng Diyos sa atin, tayo po ay lumago. Ang sabi po doon, masakit minsan ang paglago, masakit ang pagbabago, minsan mahirap ang pagbabago, ngunit walang mas mahirap o mas masakit pa kaysa manatiling nakatigil sa lugar na hindi ka na nararapat. 20 taon ko na kayong magnobya, hindi pa rin kayo nagpapakasal. Next level. Kung ikaw ay nag-aaral, kamukha ni Alexa kanina. 10 taon ka na sa kolehiyo.
Well, medicine kinukuha ko, pastor. Good. Mahirap talaga yan. Pero kung yung mga social sciences lang na mga courses, when I say lang, hindi ko minamaliit yun. Ano? Kasi 4 taon lang naman yan. 8 taon ka na, 10 taon. So dapat, next level na yon. Mahirap ang bagay na yon, ngunit kinakailangang gawin. Sino ba naman ang ayaw na umalis? Lalong-lalo na kung ayaw mong mag-grow. Kaya po ngayon pong araw na ito, gusto po natin pag-usapan ang paglago natin ng sama-sama. Ano po ba ito? Paano po ba ito? At bakit po ito mahalaga? At dito nga po sa John chapter 1, verse 35 to 51, dito po natin nahanguin ang ating pong pag-aaral tungkol sa pagtatalaga na lumago sa Panginoon. Ang una nating punto ay ito, ang paglago ay nangangailangan ng pag-alis sa comfort zone o sa komportableng lugar. Ang paglago ay nangangailangan ng pag-alis sa comfort zone o sa komportableng lugar. Kung gusto mong ikaw ay lumago, kinakailangan lumayas ka dyan. Ganun lang po yun. Pumunta ka sa isang lugar na kung saan hindi ka magiging komportable. That's the only time that you will grow. Sabi sa John 1:35 to 37, kinabukasan, naroon si Juan kasama ang 2 sa kanyang mga alagad. Si Juan po ito, si Juan Bautista. Opo, si Juan Bautista po ay nagbabautismo. At bago po dumating ang Panginoong Jesus, meron na rin po siyang mga alagad. Meron na rin po siyang mga tagasunod. Nang makita niya si Jesus na nagdaraan sa kanyang sinabi, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos. So nakita ni Juan, si Jesus paparating at ang sabi niya, behold, the Lamb of God. Okay? Ang kordero ng Diyos. Narinig ng 2 alagad ang sinabi niya, kaya't sumunod sila kay Jesus. Maaari pong pwedeng sabihin ng mga alagad ni Juan na, Juan, okay na kami sa'yo. Komportable na kami sa'yo eh. Ayos ang banding natin. Ayos ang ating mga nagkakaunawaan tayo sa lahat ng ating mga pinagsasasabi. Pero dito kay Jesus, bago to, hindi ko alam. Maaaring sabihin ng mga alagad na, teka, John, hindi ba nagbabautismo ka din? Nagbabautismo rin siya? Tinuturuan mo rin kami? Pareho lang naman. Okay na, tayo-tayo na lang. Okay na yon. Pero alam natin na si Juan ay kanga nila ay entourage ni Jesus. Na ang next level mula kay Juan na tagapagturo, ang next level ay si Jesus. Kaya ano po yung ginawa ng mga alagad? Sabi yon, narinig ng 2 alagad ang sinabi niya. Nagsimula po sa 2 alagad. Yung 2 agad ni Juan Bautista, agad-agad ay sumunod kay Jesus. Umalis sila doon sa poder na kung saan komportable na sila at pumunta sila doon kay Jesus. Mahirap po ang pagbabago. Mahirap ang mga adjustment. Ngunit katulad po ng isang agila, tayo ay lilipad. Yan po isang pugad. Pugad po ng isang agila. Imagine niyo po na ang inakay po, ay mananatili doon sa kanyang pugad. It doesn't make any sense. Tama po ba? Hindi siya makalilipad unless na lang siya ay umalis sa kanyang pugad. Kamukha rin po ng ating mga anak. Amen po ba? Lalong-lalo na yung mga anak na lalaki. Pansinin niyo po, sino po ang huling umalayas ng bahay? Babae o lalaki? Babae ang unang umaalis ng bahay. Kasi gusto niya ako makalayas agad doon. Lagi niya kasing kaaway ang kanyang nanay.
Amen po ba? Kaya pag siya 18 na, pag pwede na siyang umalis, mauna siyang umalis, mauna siyang naglalayas, umaalis. Sino ang huling umaalis ng bahay? Lalaki. Totoo po yun. Ayon sa pag-aaral. Bakit? Sapagkat ang lalaki, matagal pong maging independent. Matagal po kaming maging independent. Nauna po mga babaeng mag-mature kaysa sa amin. 30 na po kami, nanonood pa kami ng cartoon. Anime, Dragon Ball Z. Tuwan-tuwa pa kami nun. Pag inagawa kami ng TV, nagagalit pa kami. At hindi kami basta-basta umaalis sa aming poder ng aming nanay. Ba't kami aalis sa poder ng nanay namin? Masarap pagluto nanay namin eh. Ayaw na, kahit malayo ang eskwelahan, titiisin namin magbiyahe. Bakit? Dahil pag uwi namin, Nak, kumain ka na ba? Pinagtabi kita dyan eh. Bubuksan mo ngayon yung pinagtabi, pagod na pagod ka galing school. Bubuksan mo ngayon, napakabango. Kakainit lang nung adobo. Ngunit, kung mananatili tayo sa poder ng ating mga magulang, kamukha nito, kung mananatili tayo sa poder ng ating mga magulang, at hindi natin tayo aalis doon sa isang lugar na hindi tayo komportable, hindi tayo sanay, hindi madali, mahirap ito, hindi tayo lalago. Kamukha ng mga alagad ni Juan, sila ay umalis sa pugad ni Juan papunta kay Jesus. Ang sabi po doon, may mga pugad na dapat nating iwan. Ano-ano po yun? Ang pugad ng ating mga nakasanayan, ang pugad ng ating mga kasalanan, ang pugad ng ating, pakisabi po, ng ating katamaran sa pananampalataya upang makalipad sa mas mataas na antas ng paglilingkod sa Diyos. Kaya sabihin mo sa katabi mo, layas na. Hindi totoo po. Lumayas ka na dyan. Lumayas ka na sa katamaran mo. Lumipad ka na. Lumayas ka na. Saan? Sa kasalanan, sa katamaran. Lumayas ka na sa buhay na laging ikaw ang ini-invite. Mag-invite ka naman. Ano ba mas madali? Yung ikaw ini-invite o ikaw nag-i-invite? Alin ang mas komportable? Ini-invite ka o ikaw yung nag-i-invite? O mag-invite kayo. Nagas nyo na? Kung masatagal na panahon, ikaw lagi ang pinaglilingkuran, ngayon naman, ikaw naman ang maglingkod. Lumayas ka. Napakasakit naman magsalita ni Pastor. Lumayas ka. Opo, lumayas tayo. Lumayas tayo sa ating mga nakasanayan, sa ating kasalanan at sa ating katamaran para tayo, doon na tayo sa next level. Ang ating pong life group, ang ating pong life journey, ay meron pong mga levels yan. Ang unang level po noon ay kayo ay binabagyan ng gospel na si Kristo ang Diyos na nagkatawang tao at siya ang daan ng iyong kaligtasan at manampalataya ka sa Kanya. Susunod po doon ay pinag-aaralan yung tinatawag na life conversation. Ibig sabihin, pinag-uusapan natin ang mga bagay na may kinalaman sa ating kaligtasan at paano ito mapapatatag. Ang next level po doon ay life foundation. Na nagkakaroon ka ng foundation sa iyong pananampalataya at mga biblical na knowledge. Susunod po doon ay yung Life Connect na kung saan ikaw ay binibuild na bilang isang leader. Na dati ikaw ang tinuturuan, ngayon ikaw na ang nagtuturo. That is the next level. At hindi ka lalago kung hanggang ngayon, nasan ka pa din? Pastor, nandun pa rin ako sa Saan ka ba? Hindi mo nga alam kung nasaan ka na Sa sobrang tagal na natin, sa ating pananampalataya, hindi na natin alam,
Ano na ba ako? Ano na bang level ko? If we want to grow, we have to go out of our comfort zone. Ang paglago ay nangangailangan ng pag-alis sa komportableng lugar. Kaya mga kapatid, layas na. Amen po ba? Layas na. Tagal ka na dyan. Lumayas ka na dyan. Chupi, punta ka na sa iba. O hindi, ibang church ha? Baka punta ka sa ibang church. No, sa ibang level ng ating pananampalataya. Pangalawa po, tungkol sa ating paglago, ang paglago ay nagmumula sa pakikipagrelasyon kay Kristo. Tandaan po natin na wala pong paglago maliban na ikaw ay may relasyon kay Kristo. Ang paglago po ng ating buhay at ang ating buhay spiritual ay na kay Kristo lamang. Sabi ko sa John 1:30-30, nagpapatuloy po yung istorya natin. Ang sabi po doon ay ito. Sorry. Dito ko na lamang mababasahin. 38-39, ang sabi po doon, lumingon si Jesus at nang makita niyang sumusunod sa kanya ang mga ito, so yung dalawa ay sumusunod, bigla siyang napalingon si Jesus at nakita niya na sumusunod na ang mga ito. Ang sabi po niya, sumagot sila, sabi po niya, ano ang kailangan ninyo? O, teka, ano ba kailangan nyo? Ba't nyo ako sinusundan? Sumagot sila, saan po kayo nakatira, Rabbi? Ang kahulugan ng salitang ito ay guro. Pag tinawag ko na ikaw ay Rabbi, ibig sabihin ikaw ay guro. Isa sa mahuhusay ng mga guro ng panahon na yon. Ang sabi ng Panginoon Jesus, hali kayo at tingnan ninyo. Ang sabi ng mga susunod na alagad sa akin, sabi niya, sinusundan nila si Jesus. Sabi nila, saan po kayo nakatira? So kung lang mo malaman kung meron ba kayong accommodation para sa amin. Kasi doon kay Juan, medyo okay kami doon eh. Naka 5-star hotel kami, medyo naka-aircon yung simbahan namin. Hindi ko alam, maayaan nyo kami sa misyon, aayaan nyo kami sa cell group. Meron bang aircon doon sa bahay na pupuntahan natin? Yung bang nagpapamerienda ba yung Bible study leader natin, yung live group natin? Hindi ako komportable pag walang pagkain eh. Ang sabi ni Jesus, hali kayo at tingnan nyo. Come and see. At ano po nang ginawa ng dalawang alagad yun? Sumama sila kay Jesus at nakita nila ang kanyang tinitirhan at tumuloy sila noong araw na iyon nung mag-aalas 4 na ng hapon. Agad-agad silang sumunod. Agad-agad silang sumama kay Jesus. Naintindihan nila na kung sila man ay lalago, kailangan nilang sumunod kay Kristo. Si Moses po, doon sa Mount Sinai, yan po yung 4 na pong araw po siyang nandyan. At siya po ay nakikipag-niig sa ating Panginoon habang iniwan niya mga Israelita sapagkat kinakailangan niyang makausap ang Diyos. Diyan po sa Mount Sinai, makikita natin, diyan po ibinigay ng Diyos yung the 10 Commandments o ang mga utos ng Diyos. At diyan din po sa Mount Sinai, nagpakita kay Moses yung tinatawag nating the glory of the Lord. Naranasan po ni Moses ang kalwalatian at ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat ang kasama niya doon sa bundok na yon ay ang Diyos. Sabi ho natin kung sino ang lagi mong kasama, iyon ang nagiging hugis ng iyong buhay. Amen po ba? Amen. Amen. Pag lahat laging kasama mo, puro bulakbol, maniwala ka sa akin. Tsak yun. Pag ang kasama mo laging matatalino, pag ang kasama mo laging gwapo, hindi ka sure kung magiging gwapo ka din, ano? Hindi po gano'n, ha?
Ugali yung ating pinag-uusapan. Ano po? Sabi doon, kung nais nating lumago, kailangan nating nakakonekta kay Jesus araw-araw. Gusto mo bang makarating sa next level? Gusto mo makarating mag-mature sa iyong pananampalataya? Gusto nating lahat bilang isang church na tayo ay lumagos at lumakas sa ating pananampalataya, tayo ay manatili kay Kristo araw-araw. Dahil kung sino ang madalas nating kasama, kung sino ang madalas nating iniisip, kung sino ang madalas nating binabasa, kung sino ang madalas nating kinakanta, kung sino ang madalas nating pinag-uusapan, yun ang nagiging hugis ng ating buhay. Sino po ang madalas ninyong pinag-uusapan, iniisip, tinatangkilik sa inyong buhay? Tingnan mo yung katabi mo kung kamukha na ng kanyang kapitbahay. Araw-araw, yun ang laman ng bibig. Kung ano ginawa ng kapitbahay, saan nagpunta yung kapitbahay, dadaan yung kapitbahay, saan ka punta? Pagbalik ng kapitbahay, saan ka galing? Ano ang madalas mong pinanonood at pinakikinggan? Yun ang nagiging hugis ng iyong buhay. Mga anak ko po, mahilig sa Korean mga gan. Korean pop group. Opo. Kaya po mga mata niya, mga ganyan eh. Mga singkit ng lahat eh. Yun ang nahuhugis natin. Sa atin pong church, sino ang madalas natin pinag-uusapan dito? Ang Diyos, si Kristo. Kaya mas madalas kang umaaten, mas nahuhubog ang iyong buhay. Dahil nakakapakinig ka, mga kapatid, ang panahon po ngayon is very toxic. Amen po ba? Wala. Manakinig ka ng balita, may good news ba? Sino pa nanood ng balita ngayong hapon? May good news ba kayo nadinig? Paggising nyo ng umaga, nanood ka ng balita, lumipas ang maghapon, bago ka pumunta ng church, bago tayo nag-awitan, may nadinig ka bang good news? Wala. Napapagalit na nga po tayong lahat eh. Buti nga, di tayo binabaha dito eh. Kung tayo binaha dito, baka nagsumbong na tayong lahat eh. Amen po ba? Pero pagdating mo dito, ang tanong, nakarinig ka ba ng good news? Wala po nagsasalita. Nakakarinig ka ba ng good news pagpasok mo dito? Yes. Ang pag-asa ay nandito. Ang kaliwanagan ay nandito. Aba, may pag-asa pa pala. May pag-asa pa pala ako. Meron pa pala. May solusyon pa pala sa problema ko. May gagawin pa pala ang Diyos sa aking buhay. Hindi pa pala tapos ang Diyos sa akin. Kailangan po nating manatili kay Kristo. Sapagkat si Kristo po at si Kristo lamang ang daan sa ating paglago. Naalala ko po yung commercial po ni Sharon Cuneta. Yung Super Ferry. Ang tanda ko na ho, no? Sino nakatatanda dito yung Super Ferry? Ano yung tagline ng Super Ferry ni ano? Ano sabi niyo doon? Ni Sharon? Sakay na! Ano po? Ang sabi yun ni Kristo sa atin ngayong gabi, kanina, ang sabi ng Diyos sa atin, layas. Ngayon, ang sinasabi ng Diyos sa atin, ano? Sakay na! Lumayas ka sa iyong comfort zone, sumakay ka sa akin. Sumakay tayo kay Kristo at sa kanyang pinagagawa. Amen po ba? Kasi kung di tayo sasakay, lumalayas ka, wala, naku po. Kung saan ka lang pupunta. Pastor, gusto mo lumayas ako, no? O sige, lalayas ako. Ang tanong, saan ako pupunta? Pastor, pinalayas mo lang kami, hindi mo naman sinabihan kung saan kami pupunta eh. No, ang sabi ng Diyos, lumayas ka sa comfort zone mo, sumakay ka sa akin. Kay Kristo at kay Kristo lang. Pangatlo po, sa ating paglago at panghuli,
Ang paglago ay dumadami sa pamamagitan ng pagbabahagi sa iba. Ang paglago ay dumadami kapag ito ay ibinabahagi sa iba. Doon po sa verse 40 to 42, nais ko lang pong basahin, ang isa sa dalawang alagad na nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay sino yon? Si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. Unang hinanap ni Andres ang kanyang kapatid na si Simon. Sinabi niya rito, nakita namin ang Mesayas, ang kahulugan ng salitang ito ay Kristo, at isinama ni Andres si Simon kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, ikaw ay si Simon na anak ni Juan, ikaw ay tatawaging Cephas, na ang katumbas ay Pedro. Sabi yun sa 45 and 46, nakita ni Felipe si Nathanael, at sinabi niya dito, natagpuan na namin ang tinutukoy ni Moises sa kanyang isinulat sa aklat ng Kautusan at gayon din ng mga propeta. Siya ay si Jesus na taga Nazaret, na anak ni Jose. Nakita niyo po yung pattern? Sumunod yung dalawa, naghanap yung dalawa, yung nahanap nila, naghanap uli. Napakabilis mong kumalat ng balita. Kaya sila ay lumago. Kaya sila ay dumami. Sapagkat ang kanilang naranasan na pagbabago, ang kabutihan ng Diyos na kanilang naranasan, ang kaligtasan na kanilang natamo, ang pagpapatawad na kanilang natanggap sa Panginoon, ay kanilang ibinahagi. Kagaya po ng isang puno na namumunga, napakasimpleng science lang naman po ito. Kahit po grade 2, kayang sagutin to eh. Halimbawang walang magtatanim na tao, at yan lang ang nag-iisang puno sa buong mundo. Paano dadami ang puno na yan? May ibon? Kakainin? O may tao? Kakainin yung bunga? Ano gagawin ng tao? Matitira yung buto. Lalo na kung mangga yan. Wala po matitirang laman. May po ba? Talaga hanggang buto. Ano po gagawin? Itatapon. Nung ibon, kakainin na nila laman, malalaglag yung buto. Yung buto ay tutubo. Tutubo uli siya hanggang siya ay magkaroon ng bunga. At yung kanyang bunga ay may buto at ganun uli. Lumalago at dumadami sapagkat tayo ay nagbabahagi ng ating mga bunga. Ang tunay na paglago ay hindi nasusukat sa dami ng iyong nalalaman. Naku, napaka-mature nung church na yon. Napakaraming alam sa Bible, kabisado yung mula Genesis hanggang Revelation kabisado. Napakaraming memory verse na alam. Wala pong masama doon. Ngunit ang tunay po na paglago ay sa dami na iyong naibabahagi tungkol kay Jesus. Yan po ang tunay na paglago, and that is the next level, mga kapatid. The next level ay hindi yung punong-puno tayo ng kaalaman sa Biblia at sa turo ng ating mga pastor, ng mga mahuhusay nating mga manggagawa, mula noon hanggang ngayon. Huwag nyo nang isali yung ngayon, yung noon na lang. Napakarami nyo na po napakinggan. Amen po ba? At halos na ituro na sa inyo ang buong Biblia, I suppose. Napakarami ng Bible study ng iyong natinan. Napakarami ng mga napapakinggan ninyo sa TV, sa YouTube, sa social media, ng mga sermon at pag-aaral. At halos araw-araw, kung gusto mo iba-iba ang iyong pastor, pwede. Makikinig ka lang. Ngunit hindi ibig sabihin marami kang alam, ikaw ay lumalago. Makikita natin na ang isang Kristiyano ay lumalago kapag ine-exercise niya at pinapractice niya yung kanyang nalalaman.
lahat po ng teacher na nakikinig sa akin, that the lowest learning possible is memorization. Remembering. Pag natandaan ng bata yan, palakpakan naman tayo. Wala, tandaan niya, very good. Kabisado niya, very good. Valedictorian na yan. Talino ng anak ko. No. Yun po yung pinakamababang learning. Naalala ko po si PB. Andiyan po si PB. Sorry na ka. Sensya na, kukwento kita. Na-post po nata namin yun. I think she was 3 or 4. I don't remember. Nakalagay ho dyan, babasahin niya. Yan. Ginawa po niya. Nagtakip ng mata. Blindfold. Sabi ho niya, ako ba, babasahin ko yan, ha? Walang ano. Walang tingin-tingin, ha? Tingnan niyo. O, babe, bibo, bu. Kakeki, koko. Kami naman, siyempre, wow, galing, very good. Anak, ang galing-galing mo. Galing mo magbasa. Kahit nakapikit, kaya mo. No. Kaya mo lang malalaman na siya'y talagang magaling kapag talagang siya ay nakapagbasa nang bukas ang kanyang mata at dire-diretso at mga salitang hindi niya kailanman na-encounter pa. Ganon din po tayo mga kapatid. Ang evidence po na tayo ay lumalago bilang isang church, bilang isang tao, bilang isang Kristiyano, ay kapag ibinabahagi na natin si Kristo sa iba. Ibinabahagi na natin ang kabutihan ng Diyos sa iba, sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating kapitbahay, sa ating mga classmate. Nagkukwento na tayo tungkol sa church. Nagkukwento na tayo kung paano tayo binless ng sermon ni pastor. Nagkukwento na tayo kung paano tayo binless ng live group natin. Nagkukwento na tayo ng buhay na binago ng Diyos at hindi ang buhay ng may buhay. Marami tayong alam. Ang tanong, naibabahagi mo ba? Napapractice mo ba? Sa sobrang dami nating alam, baka sumasabog na ang ating isip. Kakapakinig. Too much information. Yan po ang problema ng mga kabataan ngayon. They have too much information and less of practical application. Amen. Napakaraming alam, walang diskarte. Say amen. Tayo po mga kapatid, we are a church that knows a lot about the Lord at ibinabahagi natin sa iba. Ang tanong, sabihin mo sa katabi mo, mag-share ka kasi. Mag-share ka naman. Ang dami mong alam eh. I-share mo naman sa akin about kay Lord. Kanina, pinapalayas kita. Tapos, pinasasakay kita kay Kristo. Pagtapos natin sumakay kay Kristo, share na natin. Amen mo ba? I-share mo na si Kristo sa iba. Yun ang palatandaan that we are all growing. As a conclusion po ngayong gabi mga kapatid, ang sabi po doon, ang mga alagad ni Juan ay nagtuturo sa atin ng 3 bagay tungkol sa paglago. Pag-alis sa komportableng lugar, pakikipag-ugnayan kay Jesus, at tandaan po natin na dumadami sa pagbabahagi sa iba, ang ating pong mga bunga, ang espiritual na paglago ay hindi kusa, ito'y isang pangako. Ang pangako po ng Diyos, kung ikaw ay lalaya sa iyong comfort zone, kung ikaw ay sasakay kay Kristo, kung ikaw ay mag-share ng iyong pananampalataya, ang pangako po ng Diyos, you and I will grow life together. Tayo po'y manalangin, aming Diyos. Kami po ay humihingi po, Panginoon, ng tawad sa iyo. Kung kami po, Panginoon, ay stack up na sa amin po mga pananampalataya, kung kami po, Panginoon, ay matagal na, Panginoon, sa level na ito, O Diyos, at hindi na kami umuusad, Panginoon. Aming Diyos, masumpungan mo ang bawat isa na kami po ay lumalago
kahit po paunti-unti, kahit mabagal, Panginoon, aming Diyos, makita ng bawat isa sa amin at sa aming church, Panginoon, that we have a commitment to grow. Tulungan niyo po, Panginoon, kami na umalis sa aming komportableng mga lugar, sa aming pananampalataya. Ikaw, Panginoon, ay amin pong unahin sa aming buhay at amin pong ibahagi ang iyo pong kabutihan, lalo na, Panginoon, ang iyong ginawang pagliligtas sa amin sa iba. Dito at dito lamang, Panginoon, kami ay lalago ng sama-sama, aming Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po, mga kapatid, sa inyong lahat.